Sa tingin ko may grupo na sumasabotahe sa atin, sa community natin na feeling ko may grupo o yung grupo sa kabila, sila yung naglalabas dito. Kunwari, kakampi natin, maglalabas sila ng mga photos or videos para ibigay lalo na sa yung mga malalaking followings na, yung mga sikat na. Kunwari, uy, meron akong ano dito, file, o meron akong ano dito. Tapos, syempre, bilang parang scoop na natin yun, di ba? Lalo na pag malaking vlogger ka, ilalabas mo na yun eh. So, lahat po tayo, as isa sa mga followers ng mga kakampi natin mga vloggers, i-share natin and i-receive natin as facts. Sa tingin ko talaga, kasi ako, din ako eh. Na-i-share ko nga ito eh, nailagay ko nga ito sa reels ko sa FB page na sabi ko, ay, oo nga Kasi syempre ito po ay post ni Madam Eloy Bugris, na ngayon ay may 2 million followers. Talagang malaki yung followings talaga. I believe na ang mga kagaya nila ang pinupuntirya ng mga grupong ito, mga trolls ng administrasyon na hired, na ipapalabas nila ito, ibibigay nila kunwari, oh, madam, meron akong information dito, ibibigay ko sa iyo. Huwag mo na lang akong papangalanan. O sige. Tapos ilalabas. Ito kasi yung point ko, Kasi kahit ako, as follower din, oo nga, makikita natin, as you can see, ako makita ko ay medical center, Quezon City, tapos andyan yung ayan, may makita kang Marcos dyan, ayan Marcos, confidential, diverticulitis, ganito, ganyan. So, upon checking, ito ay kumbaga, nire-recycle nila or kukunin nila in the past. Kumbaga ito is a test sa atin para ito ay i-post natin. Tapos sa kanila tayo babalikan ng kaso. Kakasuhan tayo. And then babalikan tayo ng sasabihin nila, uy, panay fake news. Basta DDS, fake news. Kasi kung titignan natin ito, bagong revelation Eloy Bugris sabi niya, isa-isahin lang natin paano lumala chronology. So I don't get the point na chronology, ewan ko kung itong post niya na ito is in line ba ito nung yung mga peke na araw ng kagitingan o nandun pa ba siya sa St. Luke's or Medical Center o kung saan man yan. Kasi kung titignan natin, ito po ay na-fact check. Ewan ko, na-fact check ata ito nung nung January 30. So, yung image, yung photo na pinost ni Eloy Bugris, ito yun eh. Pero ito po ay na-probe ng PNP na falsified daw na test results. Okay, so test result. Kasi same na same eh. Same na same. Dito kasi kay Madam, nakatakip. Ayan nakatakip, tinakpan yung mga ibang mga details. Pero dito, same na same yan eh. Ayan 10:45. Ayan tama ba? Ito nga, ayan. January 25, 2026. Tapos, bakit dito iba yung time? 10:09 a.m. Ayan, 10:09 a.m. Then, nakalagay Marcos Ferdinand. Ayan, ganun din. Same dito. Ayan same dyan. Same dito. And then, same din yung natakpan September 13. Ayan, September 13. 50, 58. 4M. And then,
Ewan ko, M dito eh. Tapos dito, W. Woman. Ano to? 4M? Tapos, kasi dito, 58 years old. And 4M. And then M. Kasi dito, 4M and then 1W. Confidential alert. Ayan. Dito, hindi siya nakasulat na confidential alert MD. Dito nakasulat na Gopez Cervantes Juliet MD. So, ito meron siyang may punto dito na edited eh. So, hindi natin alam kung alin dito yung edited. Itong nilabas ni Eloy Bugres o yung nilabas ng PNP sometime in January. Kasi ganyan oh. Juliet MD. And then, pero parehas ng impression. Ayan, yung impression. Impression, makita nyo, ito yung kay Eloy Bugres. Severe sigmoid diverticulitis with perforation and extensive mesenteric phlegmon. Sabi niya, parehas din dito. Parehas na parehas eh. Ayan, parehas na parehas. Pero ano ba yung tinakpan dito banda? Sa baba ng inflammation. Sa baba ng inflammation. Absent left kidney. Ayan, absent left kidney status post-donor nephrectomy and unchanged small right renal. Ayan, ito, tinakpan ito dito kay Eloy. And then, saan na yan? Nyari. Ayan. So, makikita ninyo, ayan po, same na same din ang ano, ito, nag-launch daw sila ng investigation, St. Luke, in a statement, denied the accuracy and authenticity of the alleged medical test result. Marcos spent the night in the hospital on January 21 after experiencing some discomfort. St. Luke's Medical Center is aware of medical test result falsely circulating online and on social media, claiming to pertain to President Ferdinand. These documents are fake and falsified, sabi ng St. Luke's. Legal consequence. The hospital added that in observance of patients' confidentiality and data privacy, medical test results are released only to patients themselves through SLM's authorized and official channel. So, ang point dito, hindi basta daw makakalabas yung medical certificate or test kasi ibibigay lang yan sa patients unless kung ilalabas ni Marcos Jr. So, in line with this, meron na bang nakasuhan dito sa ano na to? In line with this, ito, merong ano sa tingin ko talaga may sumasabotahe or gustong sirain tayo para tayo ay makasuhan. Pangalawa, para tayo ay masira ang ating reputasyon at credibility na sasabihin tayo ay panay fake news. Parang ganon. Yun ang gusto nilang ipalabas sa atin. Another thing na ito na naman, kumakalat na naman ito, no? Na si Marcos Jr. daw ngayon ay nasa New York. Kaya nga ang istorya ay kinokonek yung nandun siya kahapon lamang sa araw ng kagitingan to being in the New York just today in this afternoon. So kung i-compute natin or i-calculate natin yung flight time from kahapon na sa araw ng kagitingan to New York, sobrang labo na biglang nasa New York siya ngayon kasi sinasabi si Claire Castro daw ay nagpahayag sa kanyang press briefing. So hinahanap ko yung press briefing, nakita ko yung may press briefing siya kanina which is yung lumalabas ngayon na soundbites nila na kung may sinasabi si Claire Castro doon sa comment ni VP Sara kahapon. So, tinapos ko yung press briefing niya
kanina lamang, wala akong nakita doon na sinabi ni Auntie Claire na siya ay si Marcos Jr. ay nasa Amerika. So ito yung nakita ko, ito yung nahanap ko, nakita ko na kumakalat ngayon na sinabi niya dito, ito sabi niya, nakarating na kaninang 2:45 p.m. local time si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Marcos at iba pang delegado ng Pilipinas para sa working visit ng Pangulo sa Amerika para sa UN Security Council. Nakarating na kanina. So ito yung video na ikinokonek kay Marcos na nandun siya daw sa New York ngayon. Yun nga, yung timeline is very impossible. Kung ito talaga yung totoong video na sinabi na nakarating ng New York si Marcos Jr. for UN Security Council meeting. And yung UN Security Council meeting, I mean, at first, ay oo nga, sabi ko, imposible. So, syempre, nag-research tayo, inalam ko yung video particular na ito, titignan natin kung nakarating siya ng New York ngayon, dati-rati si Marcos Jr. pag yan po ay lumalabas ng bansa, magkakaroon talaga yan ng send off. Oo, magkakaroon ng send off. Hindi po pwede na kagaya nito, hindi po pwede na hindi siya magkaroon ng send off na kagaya nito. Magsasalita siya, tapos ayan, ihatid siya sa eroplano kagaya nito, ganun. So, nakakagulat na bigla siyang nasa New York. So, inalam ko nga, sabi ko nga ito yung kumakalat na viral video ngayon. Pero kung titignan natin, ito pala ay nung 1 month ago, ito po ay nung March 9, 2026. Nitong March 8 itong date ng video na to. So, tignan natin, same dito sa kumakalat na ito, same din yung yung damit at saka yung sinasabi ni Auntie Claire. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nakarating na kaninang 2:45 p.m. local time si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Marcos at iba pang delegado ng Pilipinas para sa working visit ng Pangulo sa Amerika para sa UN Security Council. Sinalubong ang Pangulo at ang unang ginang nina Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez at Philippine Permanent Representative. Ayan so anong point natin dito? Huwag po tayong magpapalinlang. Huwag po tayong basta-basta magpapadala sa ating nakikita. Kasi while gusto natin na talagang, alam mo yun, mapalitan na yung presidente ngayon, itong ginagawa nila sa atin, ako, inaatake, sa tingin ko talaga, inaatake tayo dito Kasi hindi nila tayo kaya. Sa dami natin, sa lakas ng puwersa natin, hindi nila tayo kaya. Kahit nakakasuhan tayo, hindi nila tayo mapapatahimik. So anong ginagawa nila? They keep on feeding us fake informations. Yung mga nag-feed sa atin ng mga fake informations, yung mga kunwari, may mga mag-PPM sa atin yan. Lalo na yung mga sikat na vloggers, yung mga malalaking followings, may mga mag-PPM po sa inyo. With all due respect, may mga mag-PPM sa inyo na kunwari sila ay mga DDS. And they will feed you information and without scrutiny, kakagat po tayo tapos ipopost natin, we will take that as truth, fact. Kasi syempre, ang pinaka-immediate na response natin dyan is scoop Ikaw yung unang magpo-post, ikaw yung unang magbibigay ng information na yan dahil meron kang kunwari matagabigay ng intel or information sa'yo, ikaw yung pinakaunang maglalagay niyan. So, tayo naman dahil sa bugso ng damdamin natin, gusto natin talaga mapalitan ang presidente na to na grabe talagang ginawa sa bansa natin. Grabe yung gasolina, diesel natin compared from ERAP to Gloria to, nakita ko yun ERAP, Gloria, Pinoy, Duterte hanggang ngayon. Grabe, ito yung pinakagrabe talaga. So, ako naiintindihan ko yung urge natin ay yung
yung feelings natin or emotions natin na gusto natin talagang tanggalin at palitan ang gobyerno ito. Pero in the same manner, itong mga trolls ni Marcos Jr., hinire nila ito. May maleta na involved dito na kumbaga gumawa sila ng game plan, paano ba natin sisirain itong mga DDS vloggers, DDS community na ito. So, sa tingin ko nakapag-devise sila ng pamamaraan para, alam mo yun, somehow to confuse us with this fake information. They come in like Trojan horses. They come in like kakampi natin. They will feed us this information and we will share it. And paglalabas niyan, ano yung immediate response ng mga sasabihin nila, fake news yan. So, yung mga tao na iba na confused or yung mga tao na nasa middle lang, nasa neutral lang, maisipan nila yung fake news, old video yan. Kumbaga ito, parang ito, yung kay Claire Castro. 'Di ba? Binabato natin sila na yung araw ng kagitingan na yun ay relive or last year yun. Binabato natin sila na parang ni-recycle nila. When in fact, ganun din ang lumalabas na ginagawa natin kasi there were these hired trolls ng gobyerno para tayo isiraan. Tapos lalabas sila, kakasuhan tayo. Lalabas sila, ayan, lalo na itong si Auntie Claire na to. Magpapa-press briefing siya, sasabihin niya tayo ng fake news. And true enough, may proof sila na fake news tayo kasi nilabas natin ito as pangyayari in connection with doon sa araw ng kagitingan na sinabi ni Auntie Claire sa press briefing niya na dumating ng New York si Marcos Jr. para sa UN Security Council meeting when in fact ito ay nangyari noong March 8, 2026. So, kailangan po natin mag-ingat kasi in as much as possible na we would like to be a strong contender in any battle with this. Mukhang kung hahayaan natin ito, magtatagumpay sila over us. Kasi syempre, for example, sa mga malilit na mga content vloggers, kagaya ko, halimbawa, may inilabas na ganito ang mga sikat, mga malalaking vloggers. I-share ko, tapos makakasuhan yung pinaka-source, makakasuhan din ako. Kumbaga, ang gagawin nila is papainan nila tayo ng papainan para may reason sila na kasuhan tayo ng kasuhan. And meron silang proof. Painan nila tayo para ilabas natin, para may proof silang sabihin na tayo po ay fake news. And sayang naman, masisira ang ating kung sige lang tayo ng sige. Kasi para sa akin, ako naniniwala ko na itong si Marcos Jr., yung pagkawala niya for few days, something happened talaga. Something really happened na itinatago nila. Just like what happened to that nung siya ay isinugod, di ba? Tapos nilabas nila diverticulitis. Baka nga hindi diverticulitis yan kasi pag diverticulitis medyo okay pa naman. Baka nga is something na overdose. So talaga ako naniniwala for this past few days na hindi natin siya nakita, something happened is either overdosed at naagapan. Siyempre may pera ng taong bayan. Or siguro yung diverticulitis or maybe even worse. Pero siyempre may pera, may pambayad, naagapan. So it's something like that. And another one is kung talagang mamamatay talaga yan. Ako, I believe, basing from his physical appearance,
Hindi po magtatagal yan. Base sa kanyang physical appearance, kung tuloy-tuloy siya sa kanyang pinaggagawa na keep on taking that prohibited drugs or substance, talagang hindi magtatagal yan kasi nakikita na natin sa kanyang physical traits But dahil gusto nating magmadali, they keep on feeding us this one and ito naman nilalabas natin. Yan na lang ang laman ng balita Even yung press briefing, even yung mga tanong ng mga media, yan na lang But look, what happened doon sa totoong issue, yung flood control. Nawawala na tayo doon sa flood control Hindi, kumbaga, ang pinaka searchable and the search engine is yung nasaan yung Pangulo or stage 4 or my cancer. Yun yung pinaka-searchable ngayon. Pero flood control, hindi mo na makikita sa mga contents or even sa mga tanong ng mga media dito kay Auntie Claire. Hindi wala na wala na doon sa listahan ng mga tanong. It is because yan din yung isa sa kanilang purpose, to feed us these informations para yun din ang ating ilalabas nang sa ganun mawala doon sa totoong issue yung usaping corruption sa Marcos Jr. na ito. Yun naman talagang gusto nilang mangyari dito. Kaya sana po ay let us be cautious and ingat po tayo sa ating pag-share at pagtanggap ng kanilang mga i-feed. Gaya ng sinabi ko, may mga magme-message sa atin. Marami mga yan magme-message sa atin, kunwari kakampi, supporter, tapos bigyan tayo ng mga maling information, i-share natin, boom, tapos we're done. Sira na tayo doon. Anyway, yun lang po ang gusto kong i-share na napansin na observation ko. Something is really off here. May ginagawa silang niluluto nila para tayo po ay sirain.